May nakita tayong rabbit kanina eh, bunny. Hindi ko alam, sinusundan ko, hindi ko masundan. Pasensya na po kayo, nagvo-vlog tayo ngayon na nakasalamin. Kasi pag tatanggalin mo yan, wala na akong makita. Masyadong napakaliwanag. Yung snow na nakikita nyo ngayon sa likod natin, parang ang sabi sa forecast ay crystal snow nga ngayon. So ibig sabihin, yung mga snow ay kumbaga namuo, malinaw, kaya yung reflection ng snow ay masakit sa mata. Kaya kung halimbawa mapupunta na kayo dito, kapag ang forecast ay sinabi na may crystal snow o kaya naman merong kumbaga masyadong malinaw yung snow, ay magdala ng salamin. So recommended yon dahil masakit talaga sa mata at maaaring ma-damage yung ating mga mata. Kaya dapat lagi nagdadala ng shades, sunglasses, para yung mata natin maalagaan din, ano? Hindi ko na alam kung saan napunta yung rabbit kanina dito eh. Lalakad-lakad ako kanina, malaki, puti, parang dalawang kasing laki ng pusa. Siguro matanda na yun. Well, yung nakikita nyo na path dito, yan, kung nakikita nyo yung linya na mga guhit-guhit na yan, yan ay dinadaanan ng mga nagno-Nordic ski. Yung nag-i-ski lang, hindi yung down ski ha. Yung Nordic ski, yung flat lang, and then kinakayod lang nila yung stick nila para makalakad. So marami nagaganyan during winter season. At alam natin na mga Canadians ay mahilig talaga pagdating sa sports. So hindi nila pinalalampas yung mga araw na wala silang pasok kung wala yung tinatawag nating sports. So mahilig talaga sa sports. And speaking of sports, ay nangunguna ang Calgary pagdating sa tinatawag nating mga sports events. So alam natin din na hindi ko alam, nalimutan ko na kung kailan yung ayun, nakita ko na. Ayun hindi ko alam na nakikita niya. Kasing puti kasi ng snow, nakita ko rin. Laking rabbit nun, laking bunny. So alam natin na ang Calgary ay doon ginanap yung hindi ko alam, bata pa ako noon nung naganap yung winter Olympic. At ginanap yon sa may Calgary nga. At doon na ipanalo yung mga napakaraming gold medal ng Canada. At isa sa pinagmamalaki talaga nila yung naipatayo nilang structure doon, na napuntahan din natin ng mga nakaraang summer at talagang napaganda nga. Doon tayo nag-luge, nag-vlog din ako doon sa gawin na yon. At ngayon nga ang Calgary ay isa sa sports hub kumbaga ng Canada. At napakasarap isipin na yung mga ganong places ay nararating natin, syempre sa tulong na rin sa kumbaga gabay na rin ng mga kababayan din natin, ng mga vlogger na nasa Calgary na rin, ano. Sana nga yung sports doon, kung magagawi kayo ng Calgary, ay yung tinatawag nating skiing. At sabi ko nga, nag-loads na rin tayo doon, yung kumbaga sasakay ka parang roller coaster pero individual, may gulong. Okay, so ang pag-uusap natin ngayon ay patungkol, nabanggit natin yung Calgary, ano. And we know that Calgary ay isa sa mga city dito sa Canada, or masasabi natin na kumbaga livable city dito sa Canada. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa ako dyan. Nasa likod ko yung araw. Baliktad na lang tayo. At isa sa mga livable city dito sa Canada ay ang Calgary. At masasabi natin na ang mga kababayan natin doon ay talagang napakarami rin in terms of numbers of population. At
isa sa mga ideal city, sabi ng isang vlogger at ng isang magazine, na ang Canada ay isa sa mga kumbaga standardized livable city ng Canada, na masasabi natin na talagang maraming ring opportunities pagdating sa trabaho. Well, of course, ang kailangan lang natin dito, syempre dumaan sa tinatawag nating immigration process ng Government of Canada. At syempre, meron din silang tinatawag nating provincial nomination program, na isa sa mga kumbaga mainstream dito sa Canada. Dito sa Alberta, isa is to sa mga pinakauna talaga na nagbigay ng oportunidad at ng mga benepisyo sa mga kababayan nating mga Filipino. Actually, yung aking mga kamag-anak, yung aking mga uncle ay galing ng Alberta, Canada, particularly sa Calgary, at lumipat nga lang dito dahil kumbaga kumuha ng mga tinatawag nating Canadian experience, and then at dito na nagkaroon ng permanent residency hanggang sa na-open na nga itong Saskatchewan Immigrant Nominee Program. And ngayon nagbabalik na naman ang immigration process ng Canada, and napaka-lucky natin sapagkat at syempre masasabi natin ngayon na ang Alberta ay isa sa mga puntahan ng mga kababayan natin, particularly sa may gawin ng Calgary and Calgary area, Edmonton area. So marami tayong mga kababayan dyan at mga kamag-anak sa gawi ng Calgary, Edmonton area. So ang papasokin natin ngayon ay mga job opportunities na papunta dito sa gawi ng Calgary area. At kung kayo ay mga opportunities dito, ay you are blessed sapagkat marami talagang mga Filipino ang nagnanais na mapunta dito sa gawi ng Calgary area at makahanap ng trabaho. So yun yung ating pag-uusapan this time, and hopefully ay makahanap tayo ng opportunities pagdating dito. So we will go to Alberta ALIS, na kung saan ang focus natin is the Calgary and Calgary area sa mga paghahanap ninyo ng trabaho. Hopefully ay makahanap kayo ng opportunities ninyo papunta dito, at nang sa ganun ay makapagsama-sama tayo dito manirahan sa Canada. At kung bago ka dito sa ating channel ay mag-subscribe na, i-hit ang subscribe button. Syempre, malaking tulong po yan sa ating channel. I-like kung nagustuhan ninyo yung ating mga videos, at syempre pwede kayo mag-comment down below, at syempre pwede rin natin i-share yung ating mga videos upang nang sa ganun ay makarating sa ibang mga kababayan natin o family natin. So thank you in advance sa mga bago na nagsusubscribe dito sa ating channel, and of course sa mga dati na, thank you very much sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa ating channel. So ano pang hinihintay natin? We will jump into our computer para na sa ganun maipakita ko sa inyo yung mga opportunities papunta dito sa Calgary and Calgary area. Let's go! So sa page ng Alberta ALIS ay ang itatype nyo lamang sa inyong search engine ay ang alis.alberta.ca, at magpapakita yung page na ito. This is their job posting site, and of course ay lahat na may kinalaman sa trabaho, sa mga proyekto, sa mga resources pagdating sa labor market ng Alberta ay nakalahad-lahad dito, including on how to make your resume, paano makakahanap ng trabaho after school, paano mag-succeed sa trabaho, paano mamomotivate o makapag-motivate ng sarili, and of course ay on how to explore the education and in training, at kasama na dyan yung tinatawag nating career planning. So napakahalaga yan sa Alberta ALIS. Pero sabi nga natin ang pag-uusapan natin, we will go down, and may mga tab dito na kung napansin nyo, we have planning your career, explore your education and training, look for work, succeed at work, inspire and motivate. So particularly, we will go to look for work. So nandito ngayon yung page on how to find a job here in Alberta as a whole. Pero sabi natin sa pag-uusap natin kanina habang naglalakad tayo, ay tutuon tayo ng pansin sa kung paano makakahanap ng trabaho dito sa Calgary itself. Now, in Calgary,
ay mahalaga na malaman natin na kinoconsider nila ang job bank at iba pang mga ah, job posting sites katulad ng Indeed at kung makapag-send kayo ng resume ninyo sa may LinkedIn para nang sa ganun ay kumbaga nandun lang yung inyong resume at curriculum vitae. But we will go particularly in finding a job here in Alberta, job postings. So titignan natin, ano? In here, magpapakita agad yung kanilang sorted jobs. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay according sa job postings by date ito, ano? Mahirap tayo maghahanap kapag ganito. Iisa-isahin natin 'yan, napakarami niyan. So ifi-filter natin siya. How to filter? So of course, ang hinahanap natin ay location. We will go and we will type in Calgary o kaya naman you can just scroll down Calgary. Sa pinakababa, there, that's Calgary. And then, okay na yan. Nakahanap na tayo dyan. Then, work type. Siyempre, kailangan natin full-time, ano? So, we will click full-time. And then, nasa baba na kung napansin ninyo. And then, of course, ang job category natin ay hahanapin nyo na lang dito kung nasaan bang category kayo. Like occupations in manufacturing, natural resources, trade, sales, and services. So, depende na sa inyo, no? Magbibigay lang tayo kasi ng sample dito. And then, employment type, hanapin natin dito. Of course, ang hinahanap natin ay permanent position. Kasi nga, ang hinahanap natin, yung balang araw ay magbe-benefit din tayo sa trabaho na ito. And of course, gusto natin ay permanent, full-time yung hinahanap natin. Ano? So, nakita na natin, na-filter na natin. Ang location natin ay Calgary and Calgary area. Full-time, permanent yung employment at work type natin. So, dito na tayo maghahanap ngayon. Kung halimbawa, meron kayong particular job na gusto nyong hanapin, you can just always go to word search. So, for the sake of this sample, ay hahanapan natin kayo ng halimbawa, no? So, dito, nakalista na lahat ng trabaho na hinahanap ninyo. Mayroon tayong dito sa Calgary area pa lamang, meron na tayong 2,993, ano? Job listing sa match criteria natin na Calgary, full-time and permanent para nang sa ganun. Siyempre, sabi natin ang gusto natin yung maging permanent resident tayo dito balang araw. And tsatsagain nyo lang na hanapin yung mga trabaho dito. Halimbawa dito, no? Childcare sa isang private home, inside a sales representative, long-haul truck driver, cook, administrative assistant, purchasing supervisors, cook, office administrators, cook pa rin, office administrators, restaurant managers, at loading pa yan, napakarami niyan, ano? Home renovator kapag gusto nyo ng mga trabahong ganyan, ano? At lalong-lalo na kapag may certificate kayo o kaya naman work experience, lalong-lalo na kapag may mga trade skills kayo, mga trade education kayo, background kayo, pwede nyong i-apply yan. So, napakarami. Dito pa lang yan sa may Calgary area. Halimbawa naman, gusto kong hanapin. Kuya Rod, gusto ko barber ako eh. Hanapin natin yan, barber. So, click lang natin yan. May mga result pa tayo makikita. Kung makikita ninyo, halimbawa, barber, makikita dyan yung kung sino nag-post. Halimbawa, Noor Static, posted October 5, 2021, closes January 2, 2022. So, permanent full-time, location Calgary, Alberta. So, yan lang yung mga titignan ninyo palagi. Halimbawa naman ito, landscaping supervisor, the yard barber LTD, labor grounds maintenance. Halimbawa naman, Kuya Rod, gusto ko na early childhood educator, no? So, meron tayo dyan. Hanapin nyo dito, early childhood educator, permanent full-time, early child educator assistant. Pero syempre, dapat magpa-ECA muna kayo, no? Magkaroon muna kayo ng lisensya sa regulating body ng Alberta para nang sa ganun may lisensya kayo, panglaban, kumbaga. Kuya Rod, halimbawa, gusto ko maging ano ako, halimbawa, ano ba, cashier. Kasi yun ang experience ko dito sa Pilipinas. Nagtrabaho ako sa Robinson, nagtrabaho ako sa SM ng 5 years. Ayan, meron tayo niyan. Head cashier, naging supervisor din ako, Kuya Rod.
Hmm. So, pwede nating hanapin sa mga ganyan. So, napakasimple lang na maghanap ng trabaho dito sa Alberta ALIS at ang gagawin lamang natin ay mag-send lang tayo ng resume sa kanila. At ini-encourage din ng ALIS Alberta na kung mahanap ninyo directly makapag-send kayo ng mga information o mga resume, curriculum vitae sa mga employer ninyo o magiging employer ninyo, pwede rin yun. Actually, ang sabi pa nga ng Alberta Ellis, kung makikita ninyo dito later on, explore ninyo yung mga trainings at look for work. Halimbawa, makapaghahanap kayo ng mga resources ninyo para makapag-apply, go for it. Para nang sa ganon, directly kayo makapag-send ng mga resumes ninyo, curriculum vitae ninyo sa mga employers directly kahit na hindi na kayo dumaan dito, ano? So, yun yung isa sa mga technique na tinitignan ng Alberta upang nang sa ganon, siyempre nga naman kapag lahat ng tao sa buong daigdig mag-send sa kanila ng resume through this, siyempre magba-backlog naman o baka mag-down yung kanilang page. So, ini-encourage nila yung mga ganong bagay, ano? Pero siyempre, sa recruitment ay dadaan pa rin kayo sa tinatawag nating immigration process and procedures ng Alberta. At halimbawa naman, hindi nyo type sa gawin ng Calgary, gusto nyo sa mga rural areas, pwede rin yun, ano? So, find a work and then tignan nyo lang dito, nasa baba yung mga trabaho na po pwedeng makita. Halimbawa, no, work search, employment services, lahat yan makita nyo dito, no? Halimbawa, gusto nyong magtrabaho sa mga sulok ng Alberta, sa mga hindi gaanong napupuntahan, pwede rin yun. Mas gusto nga nila yun para nang sa ganun ay kumbaga ma-penetrate din yung ibang part ng Alberta itself. So tatandaan natin, ang sabi ng Job Ellis, mayroong 9,130 job listings. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo, sana talaga makahanap kayo ng trabaho nyo dito, yan ang panalangin natin. So gamitin nyo lang yung mga filter na ito para na sa ganon ay ma-fit doon sa inyong work experiences pangangailangan upang nang sa ganon ay kahit paano makasungkit tayo ng trabaho dito, no? Yun ang panalangin natin. So napakarami nito, bahala na kayong mag-browse sa mga trabaho na may kinalaman sa inyong work experiences, skills. Hindi ko na may isa-isahin yan dahil sa libu-libong job postings na yan. So, tiyagaan lang talaga. Ulitin ko, ang trabaho dito sa Canada, ang paghahanap ay isang trabaho din na dapat pag-umigihan at dapat na makita ninyo na yung kahalagahan ng trabaho dito ay kumbaga na dapat kailangan talaga na pagtrabahuhan ng pagtrabahuhan. Magtiyaga lang tayo, makakahanap din tayo ng trabaho dito sa Alberta. So, ganyan ang paghahanap ng trabaho dito sa magawin ng Alberta. At kung halimbawa naman, sabi ko, kung hindi sa Alberta, Alberta area, i-type nyo lang dito. Kung halimbawa gusto nyo bounce, nandyan yan. Mahanap din natin yan. Okay. Kung halimbawa naman ay Edmonton, click nyo lang yan, Edmonton area. No? So, ganun lang yung paghahanap natin ng trabaho dito. So, good luck and God bless sa paghahanap ng trabaho dito sa may Calgary, Alberta and area. Good luck and God bless. Pagkatapos natin na ma-scroll yung mga job opportunities dito sa Calgary, I hope na makahanap din kayo, no, ng mga trabaho na para sa inyo at makapagbigay sa inyo ng opportunity na mapunta dito sa Calgary nga. And take note na ang paghahanap ng trabaho dito sa Canada, sabi natin ay malaking trabaho rin, pero dapat din nating isipin na kailangan din talaga nating tiyagaan yung mga paghahanap natin ng trabaho. And sa makatwid, kailangan talagang trabahuhin din. Hindi natin po pwedeng iasa din sa iba kung halimbawa alam mo yung opportunities na para sa iyo o kaya naman yung tinatawag nating job opportunities na para sa iyo, go for it and tignan mo maigi kung halimbawa ay nararamdaman mo na para sa iyo, go for it using the CRS, mag-CRS kayo o kaya naman mag-ECA kayo para nang sa ganon ay kumbaga mas better yung inyong
paghahanap ng trabaho or yung application process ninyo, no? At nawa syempre na yung mga opportunities na yon, sana ay makahanap kayo ng mga trabaho papunta dito sa Alberta, sa Calgary to be more particular. At I'm praying talaga na yung mga opportunities na yon ay mapa sa inyo, upang nang sa ganon syempre hindi talaga madali na maghanap ng trabaho papunta dito sa Canada. Ang sabi nga natin, ang paghahanap dito ng trabaho papunta dito sa Canada, you need time, effort, talagang dugo at pawis din talaga ang igugugol mo. But syempre kailangan lang din talaga nating magtiyaga ng mabuti upang nang sa ganon ay makahanap tayo kahit paano ng mga opportunities papunta dito sa Canada. At tiyagain lang natin, at lalong-lalo na kung mayroon kayong CRS, ECA, like yung nire-recommend dyan, mag-CRS muna kayo, mag-educational evaluation muna kayo, mag-CRS muna kayo, rating score kayo batay sa probinsya na gusto nyong puntahan. Malaking tulong yan para masabi nyo na you are fit to that particular job and you are able to meet their requirements. So kailangan talaga natin na paghusayan yung paghahanap natin trabaho. Hindi basta pwedeng sir how po, hindi po pwedeng ganun, dahil kailangan yung talagang i-scroll. You have to deepen your search in finding an opportunity to come here in Canada. So maraming salamat po. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam.